Magandang araw po sa inyo lahat. Ready na po ba kayo makinig sa salita ng Panginoon? Nakaka-excite po ang pag-aaralan natin ngayon kasi it's all about no fear, dear Jesus. Praise God po. Basahin po natin ang talata sa Mateo 14, 27 hanggang 31. Makibasa po kayo sa akin. Sabi nga po dito, Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntihin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. 29 po, sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. 30 po, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipinin niyo ako, sigaw niya. 31 po, agad siya hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Sa talata po na ating binasa, marami pong tanong na pwedeng mabuo doon, sabi nga po. Sabi po doon sa salitang yon, merong mga tanong doon na pwede natin sagutin sa ating mga sarili. Ito po ating pag-aaralan ngayon, paano ba tayo mabuhay ng hindi natatakot or hindi nag-aalinlangan. At ito po yung una nating pag-aaralan. Sabi nga po sa unang puntos, magtiwala sa Diyos. Tayo po ba, may tiwala po ba tayo sa Panginoon? Magsabi po tayo ng Amen, Hallelujah. Sabi po doon sa verse 30, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Si Pedro po yung nagsasalita dito. Sa talata po ito, makikita natin na anuman ang ating pinagdadaanan, may mga pagsubok, problema na hindi natin kaya kontrolin. Ngunit, pinapakita sa atin na kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, anong mangyayari? Walang mangyayari na pagkatakot. Dahil kung ang pananampalataya natin ay nakatuon sa Kanya at hindi sa anumang bagay sa mundong ito, palagi tayo ay tutulungan ng Panginoon. Praise God po. Sinabi nga po sa Kawikaan 3:5, kaya huwag kang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Di po ba, meron tayong karunungan, pero yung karunungan na meron tayo is limitado. Sa halip na umasa tayo sa karunungan natin, kanino ba tayo dapat humingi ng maraming karunungan? Sa Panginoon, siyempre po walang iba. Dahil ang Diyos natin ay hindi madamot magbigay ng karunungan. Praise God po. Ibig sabihin po, palagi nating alalahanin na kapag tayo ay lumalakad na kasama ang Panginoon, meron tayong tiwala sa Diyos. At yun po yung kailangan natin ilagay sa ating isip, sa ating puso, makita sa ating buhay na bagamat nandiyan ang mga pagsubok, mga problema na hindi natin alam kung paano susolusyonan, palagi lumapit tayo sa Panginoon at magtiwala sa ating Diyos. Ang pangalawa naman po, huwag kang mag-alinlangan. Huwag mag-alinlangan kasi bakit? Kasi inuulit ko po yung talata, yung ating titulo, No Fear with Jesus. Kung talagang kasama mo ang Panginoon, hindi mo kailangan mag-alinlangan kasi nga, God will provide. Di po ba yung laging lumalabas sa bibig natin? Kapag ubos na ang bigas, God will provide. Ganyan po ang mga anak ng Diyos. Hindi nag-aalinlangan dahil ang Diyos ang gumagawa ng mga paraan. Sabi po dito sa verse 31, agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sinabi niya iyon kay Pedro. Si Pedro ay nag-alinlangan sa halip na siya ay manampalataya. Huwag tayong bumaya kay Pedro. Na pag ang alon or hangin or madaming problema, siyempre, anong gagawin ng problema sa atin? Ilulubog tayo. Kasi nga, nag-aalinlangan tayo. Pero hindi yan po yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Kundi tayo ay magtiwala sa Kanya at huwag mag-alinlangan sa Kanyang mga salita. Sinabi nga po sa Lucas 17:6, tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa,
masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunod ka at matalim sa dagat at susundin kayo nito. Tayo po ba, ano na po bang pananampalataya meron tayo? Di po ba, pwede nyo pong i-range ang inyong mga sarili kung anong faith na meron kayo. Kasi, ang Panginoon na ang makakaalam niyan. Praise God po. Itinuturo po sa atin ng Panginoon na huwag tayong mag-alinlangan, sa halip, lumapit tayo sa Kanya ng may kapakumbabaan. Huwag tayong maging mayabang, kaya mo yan. Sabi nga, merong mga sa buhay natin na, ay, okay lang, simple lang naman ito. Kaya mo na desisyonan. Pero, ang gusto ng Panginoon natin, tayo ay laging lumapit sa Kanya. Huwag kang mag-alinlangan sa halip na ikaw ay pumuntagan. So, kaya ako hahanap ng pambayad sa pambili ng bigas, pambayad sa renta ng bahay. Di po ba ang dami? Pero kung tayo ay lumapit sa Panginoon at hindi tayo nag-alinlangan, sino man yung lalapitan natin, gagamitin ng Panginoon yan o pamahindaluyan ng Kanyang pagpapala. Alam niyo po, naalala ko nga po noon, meron ako mga bagay na sabi ko, parang ang hirap naman. Alam niyo po, once na magsalita ka ng ganun, parang sinabi mo na, nag-aalilangan ka. Kasi nga, ang Diyos na sinusunod mo, ang Diyos na pinagtitiwalaan mo, ay walang ibang, walang hindi kayang ibigay sa atin. Di po ba, kahit sa mga maliliit na bagay, na palagi natin siyang pagtiwalaan, palagi natin siyang hingan, at huwag tayong mag-aalilangan. Dahil yung makikita, kung tunay nga na ikaw ay anak ng Diyos at Kristiyanong tapat na sumusunod sa Kanya. Dahil kailanman hindi pinabayaan ng Panginoon ang mga anak niyan na never na nag-alinlangan sa Kanya. Sinabi nga po dito sa Santiago 1 verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalilangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Kayo po ba papayag kayo na para kayong alon sa dagat? Di ba hindi? Walang anak ng Diyos na pupunta sa 5-6 kasi ang God will provide. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon para tayo ay mag-alinlangan, kundi patuloy tayo na magtiwala. Magkasama po yun palagi, magtiwala at huwag mag-alinlangan. Kaya wala tayong ibang aasahan, wala tayong ibang lalapitan, wala tayong ibang hihingian, kundi ang gabay ng Panginoon. Kasi kung ikaw ay Kristiyano nag-aalilangan pa, nasaan ang faith mo? Baka, ewan mo nasaan, di po ba? Kaya, saliksikin po natin ating mga sarili, paano tayo namumuhay na nagtitiwala at hindi nag-aalilangan sa mga pangako ng Panginoon. Bilang pagtatapos po, sabi nga po dito, kaya't anuman ang pagsubok o problema na ating nararanasan, piliin lagi natin magtiwala sa Diyos. Huwag tayo mag-alinlangan dahil alam natin na kahit kailan ay hindi niya tayo iniwan o pinababayaan. We must keep our faith unto Jesus at mabuhay ng hindi natatakot, hindi nag-aalala, dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. Kaya palagi lumakad tayo, nakasama natin ang Panginoon dahil alam natin na kapag tayo ay lumakad, nakasama natin ang Diyos sa lahat ng ating plano, tumpak ang ating dalakaran. Maraming salamat po sa inyo lahat.